13:13. Datapwat ngayon nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa, at ang pag-ibig. Ngunit, ang pinakadakila sa lahat ay ang pag-ibig. Bakit pinakadakila sa lahat? Dahil nakalagay sa Matthew 22, ang sabi ng binata, Guro, alin baga ang pinakadakila sa kautusan? Matthew 22 verse 37. Guro, sabi ng binata, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? Ang sabi ng ating Panginoon Kristo, at sinabi sa kaniya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos na buong puso at ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip mo. Ang sabi sa 38, ito ang dakila at pangunang utos. Ang sabi sa 39, at ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Bakit naging dakila? Sa 1 Corinthians, ang sabi ng 1 Corinthians 13, verse 13, dakila siya. Bakit naging dakila? Pag-ibig sa tao at sa Diyos ito. Kaya siya naging dakila. Kaya kung meron ka nito, malamang yung hatred dyan sa puso mo, mawawala yan. Yung mataas sa pride, mawawala yan. Dahil punong-puno ng pag-ibig. Ang tinuturo sa bawat isa sa atin ay magmahalang, patuloy, na magpakumbaba. Ang sabi, ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay tataas. Utos? Yes po, utos po. Dapat natin sundin yun? Dapat. Dahil tayo ay Christ likeness po tayo. Mga Kristiyano po tayo. Tagasunod ng ating Panginoon Kristo. Bawat isa po sa ating mga Kristiyano po tayo. So yun lang po sa bago pong ito at sana ay naging paano nagkaroon ng knowledge about sa yung iglesia na itinoy ng ating Panginoon Kristo ay nakapaloob dito yung mga alagad. Yung mga alagad na ito po ay kailangan mag-share ng Word of God. Huwag po bayang pagkakatipon, magbasa ng Biblia, utos ng Bible po yan, utos ng ating Panginoon Kristo, at magmahalan. At ang ating Panginoon Kristo, simula pa ng una, Diyos po siya. Nasa Proverbs, tunay. 1 John, tunay na Diyos. Nasa 1 John 5:20, Genesis 1:26, may kausap ang Diyos sa kanyang paglalang. So, tumpak ang nakalagay dito sa Proverbs nito na sabi nasa siking nila bago pa simulan ng sanlibutan. Yung si Moises pala, nung nangangaral din sa lupa, ang sabi nung galing sila sa Egypto, nung nasa ilang na po sila, ang sabi doon, Moises, bakit mo kami dinala dito? Mamamatay kami sa gutom. Walang tubig. Ang sabi ng mga kasama ni Moises that time. Numbers, kaya binigyan sila ng tubig ng Diyos. Numbers 20 verse 8. Hawakan mo ang tungkod at pisanin mo ang kapisanan. Pisanin mo at ni Aaron na iyong kapatid at magsalita kayo sa bato. Dahil itong bato na ito walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sumusunod ito sa kanila sa kanila. Saan man sila pumaparoon? Saan man sila pumunta? Ang sabi dito, at magsalita kayo sa bato at sa harap ng kanilang mga mata at ibibigay niyon ang kanyang tubig at ikukuha mo sila ng tubig sa bato. Sa ganito, paiinumin mo ang kapisanan at ang
kanilang mga hayop. Pagdating sa 1 Corinthians 10:4, 1 Corinthians 10 verse 4. Ang sabi ko itataas natin po pagpasasawa, sapagkat hindi ko ibig mga kapatid na di ninyo maalaman na ang ating mga magulang, Moises, Abraham, ay napasa ilalim ng alapaap at ang lahat ay nagsitawid sa dagat at lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat at lahat ay nagsikain ng isang pagkain ding ayon sa Espiritu at lahat ay nagsiinom ng isang inumin ding ayon sa Espiritu sapagkat nagsiinom sa batong ayon sa Espiritu. So yung bato na kasama nila dito sa dito sa Genesis, sa part na ito, yung kasama nila, yung bato na yun, nakasama nila sa ilang, walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. At lahat ay nagsiinom sa isang inumin ding ayon sa Espiritu sapagkat nagsiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumusunod sa kanila at ang batong yaon ay si Kristo. Existing siya. Hindi pa siya naging tao rito. Dito na siya. Dito pa siya. Nag-exist na. So kung tao siya, dapat wala siya rito. Dito na siya lumabas. Mas matanda pa nga po siya kay Abraham. Po? Kaya tao po ang ating Panginoon, Diyos po ang ating Panginoon Kristo. So, tunay na Diyos ang ating Panginoon Kristo. Yung itinayo ng iglesia ng Diyos, yun po ay hanggang ngayon ay nag-exist sa panahon po natin ngayon. Hanggang po muna ang aking paksa. Sana po ay nagkaroon din ng konting kaalaman patungkol po sa iglesia, kung ano yung pinagkaiba ng iglesia, ng iglesia ni Manalo at iglesia ng Diyos, ang iglesia natin, na ang ating Panginoon sa Kristo po talaga ay Diyos. Hindi po may tatanong yan. Napakaraming talata sa banal na kasulatan na nagsasabi na Diyos ang ating Panginoon sa Kristo. Kung hindi Diyos ang ating Panginoon sa Kristo, wala tayong tagapagligtas kung tao lamang. So, muli, magandang umaga at salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa paksang ibinahagi sa ating mga maral sa umaga ito. Tayo po ay magpatuloy sa pinakasentro ng ating gawain. Tayo po ay umawit sa ating ng